Yung iba, kung hindi man kumikita ng malaki, kumikita ng disente. They have not always been poor. Kung kayo po ay bibisita dyan, interviewin po ninyo ang mga lolo at lola. Yung iba dyan, government employees sa probinsya. Kapag government employee ka, social ka. Kasi ikaw ang sa mga pinakamataas ng sweldo. Yung iba dyan, teachers dati. Nasa ano rin? Meron pa pong isa, principal dati. Meron dating dentista. Of course, people can argue with me and say, oh, may mga katulong at labandera din dyan. Totoo po. Pero kahit itong mga katulong at labandera, meron silang kinikita. Kasi nakakapagpadala sila sa probinsya, nakapagpaaral nila yung kanilang mga pamangkin, natutustusan nila. Ang nakakalungkot, yung mga pamangkin na pinag-aral, ang siyang nang iwan sa kanila nung tumanda na sila. Sino dito sa inyo ang kumikita naman ng disente? Tingin sa akin. Alam niyo ba na yung mga nangyari sa mga pasyente sa Anawin ay maaaring mangyari sa inyo kung hindi ninyo tutunan ang karunungan ng Diyos na itinuturo sa atin sa inyo. Some people may even romanticize, okay lang yan, John? Nakita ko yung Anawin, okay na okay, naaalagaan sila ng mabuti. Mag-aanawin na lang ako. Pwede ba ipakireserva mo ako ng isang kama dyan? At pwede ba, Brother John, pakibisita mo lang ako ng madalas at dalhan mo na lang ako ng kopya mo ng buo. Pakireserva mo lang ako, brother. They would even want to go to Anawin with romantic ideas para ba napipicture nila na yung mga matanda holding hands. Talagang mang sweet na sweet si Lolo at Lola. Pupunta ngayon si Lolo at kay Lola. Lola, tayo ay maglaro. At sabi ni Lola, ano naman ang lalaroin natin? Para malimang tayo. Kahit anong laro, Lola, huwag lang hide and seek. At anong Lola, bakit ayaw mo ng hide and seek? Kasi a girl like you is hard to find. Hindi si Lolo kung may make up pa. But believe you me, such is not the scenario. God's will for you and me is not to borrow, but to lend. Tingin dito. Ang will ni Lord po sa inyo ay hindi tumira sa Anawin, kundi mag-donate sa Anawin. Pwede po malapit. Because God has blessed you with so much. You're prospering, the work of your hands are being blessed. And you are blessing other lives as well. You are donating. Sino rito ang nais na kapag kayo'y nagkaedad, you age gracefully. Ang ganda-ganda mo. For example, gusto mo pag nagkaedad ka, nakakapag-ballroom dancing ka pa. Ano? Hindi mo kailangan ng eskwelahan. Yan. Banas. Sino dito, yung may edad ka na, nakakatulong ka pa rin sa kapwa mo, sa babae? Ay, naku, ito ang i-share ko sa inyo. Importante, 3 R's. 3 things that you need to build a bright future even in your old age. Number 1, receive. Number 2, retain. Number 3, reproduce. Ulit. Number 1, receive. Sabihin. Receive. Number 2, retain. Retain. Number 3, reproduce. Okay, receive. Isa-isahin ko po. Sa masaganang pag-edad, kailangan po meron tayong regular income. Okay? Ngayon, ang gusto ko lang sabihin, hindi ko po sinabing super-duper income. Ang sinabi ko lang, regular income. Nung nililigawan ko po ang misis ko, sabi ko sa kanya, Marisa, sana tayong dalawa ay income na lang. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, para steady na tayo. Tigilan na natin. Kailangan natin magkaroon ng steady na income. That's what we need to have. Kung wala, maghanap ka. Pakita pick a friend sa kanan, repeat after me, friend. Maghanap ka. People are saying, ang taga-taga kung naghahanap, wala akong makitang trabaho, naiintindihan kita, ngunit ang gusto ko lang sabihin, buksan mo ang lahat.
ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Baka naman, kung kinakailangan magpadala ka ng 100 resumes a day or a week, bakit hindi mo gawin? You don't want to stop because somewhere along the way, after the rejections, I believe kung tayo ay maghahanap ng mabuti, bibigyan tayo ng pagkakataon if we will not give up. Yung iba naman, may trabaho, kaya lang hindi nila inayos. Kaya nawala, bumahing lang at absent na kinabukasan. Di ba ma? Absent po ako today kasi bumahing ako kahapon. Yung iba hindi papasok, gagamitin pang dahilan yung ministry. Hindi po ako makakapasok na yun kasi dami-dami kong ginawang misyon. Nagpunta kami doon sa misyon namin doon sa may mga ketong, tumulong kami doon sa weekend. Tapos papunta ko pagkatapos sa ketong, nagpunta ako sa ministry na may mga kulubo, ganyan, no? Lagaan ko na sa dito man, may mga bungang araw, ganyan. Lahat sila. Tapos tanawa sa opisina, hindi po ako makakapasok. Papunta ko, hindi po okay yan. God's will is for us to do our ministries and work, and we should be able to be faithful to it. Yung iba naman, may kinikita, ang gusto trabaho na. Hindi ko po sinasabi na kahit ayaw na yun na yung trabaho ninyo. Habang buhay kayong ganyan, if you feel that you need to transfer jobs, maybe you should. But maybe you should plan it so well. Huwag kang tatanungin kung walang sasalo sa iyo. Huwag kang muna papasok sa gulo kung ito ay bato na ipupukpok mo lamang sa sarili ulo mo. Mawalan ka ng regular income, tapos gigisingin mo ang anak mo, sasabihin mo, anak, gising na, mag-almusal ka, punta ka sa mesa, mamili ka. Pupunta naman yung anak mo. Pagtingin niya sa mesa, isang tuyo lang ang meron. Sabi, ano palang pipiliin mo ito? Isang tuyo lang. Magre-reklamo mo, Daddy, isang tuyo lang, anong pipiliin ko? Magkakaliman ka, anak, mamili ka kung kakain ka o hindi. Receive regular income. Number 2, retain. Sabay-sabay sabihin, retain. Number 2, retain simple lifestyle. Kapag tumataas na ang ating kinikita, you simply need to retain yung lifestyle mo na okay naman sa inyo. Big income is big wealth. True or false? Not necessarily. Itago po natin sa pangalan Jason, naku, 500,000 po, kailangan namin ang kanyang sweldo. Lalo na dati ay kalaking pera niya. Ngunit ang lifestyle niya, bagyo, luxury cars, left and right, palayang biyahe around the world, first class accommodations palagi. May mansyon sa sikat na village, naku, malaki ang kita, yes. Mayaman na ikinang dahil walang savings. Bakit? Umaasa sa kanyang retirement pay. Bakit? Kasi 20 years na siya sa trabaho. And rightly so, meron na siya 10 million. Ang nakalimutan niya, kapag nag-retire ka pala, kakain ka pa rin. Di ba ano? At yung pagkain, hindi rin may bayan. Ang nakalimutan niya, yung gamot, binibili pa na yun. Kasi hindi na nanis niya, dati marami siya. Pero may nararamdaman niya, pag bumubunod siya, naku, binabayaran pala yan. Kapag ikaw pala sumakay ng jeep, kailangan mo rin magbayad. O kaya, kung sumakay ka sa auto mo, kailangan mo pag-gasolina, yung gasolina may bayan. Yung 10 million, isang kurap niya lang mamubos. Ginawa niya ang step 1, pero hindi nagawa ang step 2. At ang step 3. Step 3, reproduce. Sa Tagalog ng paano i-reproduce? Retaining your money is not enough. Bakit mayaman si Abraham sa Biblia? Tanungin niyo sa akin, bakit? Kasi po, hindi lang siya nag-retain, siya ay nag-reproduce. The Bible said Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Genesis chapter 13, verse 2. Noong mga panahon po nila, ang wealth, ang kabuhayan, ay sinusukat sa numbers ng ulo ng cattle mo. If you have X number of heads of sheep or goat and so on, doon sinusukat ang yaman ng isang tao. Kung nais mo ng kasaganahan hanggang sa pagtanda, simple ang tinuro ni Abraham. Huwag mong i-dispatcha o ibenta ang lahat ng hayop, magtira ka. At yung ititira mo, yun ang magre-reproduce. Alam niyo ba na ang lupa can reproduce 1 to 3 na mga sheep for the entire year to reproduce its own kind. Ibig sabihin, 100% increase or even 300% increase. Pagkatapos po ng talk na ito, hindi ko sinabing pumasok pa sa pagbabawi. Hindi ko sinabing magpili.
Hindi ko rin sinabing pumasok sa poultry, magmanok ka. Di ba, ano? May kakilala ako. Mahilig sa manok. Nagsasabong. Ang gagawin niya. Sa sabong pala, nalaman mo, para makapasok ka sa sabong, may bayad pa rin yan. Bayad ka 200. Kung ayaw mo mabayad ng 200, dapat may manok ka na lalaban. Yung isang lalaki dyan, ayaw niya magbayad, wala siya nakagilap na manok, ang dinala niya sisiw. Pupasok siya ngayon, confident mo siya, pasipol-sipol. Sinitas siya ngayon, mag-security, saka pupunta, bayad ka muna, ba't ako magbayad? Hindi na ako manok. Hindi manok yan, sisiw yan. Aba, ikaw talaga hindi mo naiintindihan. Alam mo ba, na itong tatay nito ay may laban mamaya, kailangan ng moral support. Ibig sabihin, huwag ubusin. You set aside a portion of your income and let it reproduce on its own. Where do you invest? Ako, marami po tayong pag-uusapan dyan. We don't have a lot of time. Sisimplihan ko lang po. Okay? Sa bahagi ito ng buhay ko, hindi ko kailangan ng mansyon. Balong yung sa akin, bakit? Eh, kasi apat lang naman kami. Dalawa ang anak ko. Simple lang ang bahay ko. Kapag hindi ko makita yung dalawang anak ko, sisigaw lang ako, okay, lalapit na. Di ba pag malaki ang bahay mo, hagilapit mo pa yan. Magpa-microphone ka pa. May kakilala po ako, mansyon ng bahay. Natawa siya. Mansyon ng bahay. Ang association dues pa naman 24,000 pesos. Association dues, 24,000 pesos. Ako po sa aking simpleng bahay, meron akong monthly dues din ng association dues. Tanong niya, magkano? 150 pesos. 24,000 minus 150. Lalabas po. Eh, sabihin na natin, ha? For the purposes of computation, 23,850. Sinubukan ko kung mag-compute. Kung yung natipid ko na yun, ano? In-invest ko sa stock market at 12% increase, magre-retire po ako with 77 million overnight. Di ba, make sense nito? Simple lang po ang sinasabi ko, yung biyaya ng Diyos, kung ating lang gagamitan ng karunungan na galing sa Kanya, as He would want us to, we can age gracefully. Meron po akong kaibigan, ang kanyang electric bill, 18,000 pesos. Ako, electric bill ko, tanong niya, magkano? Kapag medyo naging careless ako, 3,000. Isipin mo, 18 minus 3, 15,000 pesos. I will do the same process kung natipid ko yung 15 mil na yan. Pag nag-retire po ako, meron akong 45 million when I reach my retirement age. Simple lang. You just wisely use the gifts that God will give you. Sobra ka naman, Joe. Naka-high-tech naman mga example mo. Ito. Kung ikaw magbabaon at hindi ka nabibili ng lunch mo sa labas at makakatipid ka, are you ready for this? 56 pesos a day. 56 pesos a day. Natitipid mo. Iiimpok mo yan. Alam mo ba kung edad 20 ka na yun, estudyante ka, itatago mo yung 56 pesos a day, iimpok mo. Pag tumutong ka ng edad 60, meron kang 17.2 million pesos. An amount that could see you through. Simple lang po ang gusto kong sabihin. If we look at things wisely right before our eyes, we can see God blessing us and providing for us. Ang encouragement ko lang sa inyo kasi wala po tayong panahon dito. Pag-aralan ninyo. My second to the last story. Si Jonas po ay isang lalaki na talagang mamadasalin. Nagdasal siya at dumating yung panahon na siya na po ay sumakabilang buhay at nakausap niya na si San Pedro. Tinuro na siya. Si San Pedro dito. Tapos habang naglalakad siya, meron na siya nakita malaking warehouse. At yung nakita yung malaking warehouse, sabi na San Pedro, kanino po yan? Hindi mo manangitan ng kung kanino. Maulit siya. He insisted. Yan ang warehouse ng mga blessings na hindi nakukuha. Ganun ba? Pwede ko ba